So yun, kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw, under update about Mayor Alice Go at yun sa Senate hearing to, syempre, alam naman natin na siya talaga yung pinaka-superstar ngayon sa Senate hearing, kasi maraming gustong, maparusahan na siya. So, ang video ito ay mula kay Viral TV. So, meron to pamagat na Alice Guo binisto na ang nagpahiram ng yate sa kanyang pagtakas. So, viral siya. So, bago natin simulan, Viral TV, supportan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. Noisy. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Alex Guo binisto na nagpahiram ng yate sa kanyang pagtakas. So, again, credits and courtesy na rin sa Senate of the Philippines. So I think sa kanila din yung video ito na ginamit. So again, Viral TV, Senate of the Philippines, Filipino Noisy. So like, comment, share, subscribe. Start! Parang butiki, bulate pala. Tila nagasangan ng husto si dismissed Bamban Mayor Alice Go sa Senado matapos ngang ungkatin ang ginawa nitong pagtakas at inalam din ng kinauukulan kung sino ang nagbabanta dito at ang mga tao sa likod ng pagtakas nito. Nako! Pinangalanan na din ni Alice Go ngayong araw ang mga taong tumulong sa kanya sa paglabas nito ng Pilipinas. Narito, panoorin ang video. Actually, meron nang nanagot min, meron nang tinanggal sa pwesto from immigration. So, I think good news talaga yun. Ko po siya sagutin sa public. Sinabi niyo na kanina local. Sinabi niyo na kanino local. So, local sagutin ang tanong ni Sen Bong Revilla. Sinong local yan? Pilipino ba siya o Chinese? Yung nagde-death threat sa'yo? Meron foreign, meron local Filipino po. Oh. So both? Filipino. Oh, yan. Sobrang laki pala ng talaga nito, min. Mga galamay ng sindikatong to. Local at international, Malaking grupo talaga. Tama. Salamat, Sen Bong. So, nasulat mo na ba sa wakas, sa papel, yung may-ari ng yate at yung Hala. nag-facilitate sa yacht ride ninyo? Miss Alice? Sense, pasensya na po talaga for my safety po. No, Miss Alice. Kanina sinabi niyo For my safety ka pa dyan, na. Don't tell me pasisinungalingan yung sarili nyo. You told us minutes ago, isusulat mo sa papel para mabasa namin yung dalawang taong yon or kung nag-iisang tao yon na nag-facilitate at may-ari ng yate. Nako. Do that now. You said you would do that. Anak Opo, na. Sen, hingi lang po sana po Wait ako lang, ng... actually, ang nakakatawa dito, ang yate is mahal talaga yan, men. Mostly, mga milyonaryo, bilyonaryo lang yung nakakabili ng ganyan. So, ngayon, alam mo yung tipong pinaghirapan mo na yumaman ka tapos dahil lang sa pagtulong mo sa isang pupuga or pugante ay wala. Maaari ka pang managot. 'Di ba? Parang accessories of the crime ata yun. Correct me if I'm wrong na lang. Malaking tulong po sa inyo na isusulat ko po pero wag niyo po Sige. po sa public. Okay, Isulat sige. mo na. Sulat mo na. Hala. Wala. Tsaka yung pangalan ng yate, kung alam mo kung ano yung pangalan ng yate. Dahil sa pagkakaintindi ko, lahat ng mga yate, may mga pangalan yan. Yate. Yate. Ang sa Bisaya, ang yate is man yan? Yate. Ay. Sus, tuturuan pa tayo nito mga ito. Actually, wala namang mali kung tuturuan ka ng ibang tao, especially nakakababa sa'yo kasi meron naman talagang ganyan. Kasi hindi naman lahat alam natin sa mundong ibabaw. Pero syempre, yung ganyan na sinabi ni Alice Go na wag mong ipagsabi, I think hindi naman yan turo. Ang sa kanya is lang naman request. 'Di ba? Iba naman yung request sa tinuturuan ka. Pwede ka namang mag-request or humiling. Nasa sa inyo na lang yan kung i-guarantee nyo or hindi. 'Di ba? Huwag init agad ng ulo. Ano ba yan? Madam Chair. Before Sen JV, yan, Miss Alice. Isulat mo na para makasunod yung ibang mga tanong. Sen JV. Ni Alice, again, I'd like to reiterate that she narrate her escape story because I think this will be very vital in this investigation. Tama. Kasi po dito natin maikukumpare. No? This will be able to compare and para next confirm
some of the previous information that we got from other resource persons. Siguro maganda ho talaga man-narrate niya itong kanyang escape story muna, Madam Chair. Salamat, Sen. JV. Amin na yung papel, Miss Alice. Pakikunin sa kanya. Sen, wag niyo po i-ano po sa public po ha. Huwag niyo kaming uutusan, Miss Alice. Pasensya na po. Ang susunod Pero yun nga, kahit na mag-request si Alice Go, din kasi, pinapainit kasi yung yung dugo ng mga nandyan sa Senado. Biruin mo ba naman hindi mo siputin? Tinakasan mo pa, tapos ngayon na bumalik ka, ang dami mo pang request. So parang na lang talaga yan, parang consequences into consequences. 'Di ba? Kaya yan, naha-high blood na rin sila. naming tanong, kanina pang tanong, ano yung naging ruta nyo sa yate nung pag-alis nyo sa Manila? Pag-alis po namin, nauna po kami doon sa yate po. Tapos, Tuloy mo lang. Pagkatapos po, may sinakyan po kami isang malaking barko po. Mula yate, lumipat pa kayo sa malaking barko? Hindi po siya yes po, malaking barko po siya. mayaman to Maraming perang na dekwat to So, afford niya talaga yan, men. Yung, I think, special trip yan So, mula yate sa malaking barko, saan banda kayo lumipat sa barko? Madam Chair, as much as gusto kong sabihin, pero hindi ko po alam yung location, basta puro dagat po. Malamang. Ganong katagal mula umalis kayong Manila na nakayate na lumipat kayo sa malaking barko? Isa few hours. Actually, is, naman, di ba? Parang imposible naman kung hindi ka nagtatanong kung saan ba to, saan ba tayo pupunta. Kasi ikaw naman yung ikaw naman yung gustong tumakas Hindi ka naman pinatakas na yung ibang tao yung nagpatakas sa'yo. Or pwera na lang merong ganun na instances. Or I don't know. Pero I think lang naman yung pagtakas ni Alice Go is siya naman talaga yung may kagustuhan yan 'Di ba? Kung ayaw mong mahuli, of course, need mong maging mausisa. Kaya napaka-imposible na sabihin mo na hindi ko alam kung nasan. Basta nasa dagat. Malamang nasa dagat yung dinaanan nyo lang po. Ilang oras? Hindi ko po maalala to be exact kasi lahat po ng cellphone po namin nung pagka ano po namin doon sa tao, wala na po kaming phone. Sinong tao? Sinong tao po Hindi yun? nakasagot. Meron pong isang babae po. Babae? Opo. Pilipina o dayuhan? Dayuhan po. Anong nationality? Hindi po ako sure kung siya po ay... Hindi po ako sure sa nationality po niya, pero definitely hindi po siya Filipino po. Hindi siya Pinay. Asian ba siya? Puti ba siya? Latina Asian ba po siya? siya, African? Asian po. Asian. Grabe So parang pala to min? Parang yung kagaya sa pelikula ba? Yun sa Breaking Bad? Panoorin nyo yung Breaking Bad. Na para makatakas sila, merong some kind kukuha sa kanila. 'Di ba? So kapag kaganyan, meron din siya sa sa The Blacklist na may mga grupo or mga sindikato din talaga na nag-o-offer sila ng service na para lang makatakas ka. Kaya nilang kaya nilang mag-vanish yung pagkatao mo nang walang bakas. Kaya yung ngayon ginagawa nilang interrogation dito is about sa paano nga nakatakas si Alice Go. So sana mahuli din tong mga tawag dito. Mga sindikato na nagpatakas kay Alice Go. Kasi baka ito din yung gagamiting escape route ng iba 'Di ba? So kung nakatakas si Alice Go dyan, malamang dati pa yan na nandyan. Sobrang dami nang napatakas niyan. Baka nga yung ibang mga datin dito, mga wanted natin dito na pumunta na ng ibang bansa, yan din yung ginamit 'Di ba? Bakit niya kinuha yung mga cellphone nyo? Ganyan kasama talaga yan. po yun sa usapan po. Protocol. Ano yung usapan? Para hindi matrace. Walang phone, wala po lahat. Bakit may ganong usapan na walang phone? Para hindi matrace. Yan po ang sabi po sa amin po. Dahil? Siguro po for safety na rin po. Safety nino? Para sa akin lang po, para sa safety na rin po ng lahat. Basta wala pong cellphone, bawal po. Bakit magiging peligroso ang may cellphone sa lahat? Ako na magpapaliwanag.
based nga sa mga movies na nakikita natin ganyan, of course, no cellphone kasi syempre pwedeng matrack yung cellphone eh. Or if ever baka may tumawag, matrack. Or if ever baka what if si Alice Go while naglalayag siya, biglang tinawagan siya na, oh Alice Go, bumalik ka dito kasi tawag dyan, mas lalong lalala yung kaso mo, baka merong change of minds pa. Kaya siguro yan yung ginawa ng sindikato na kinuha lahat ng cellphone. So, ganun yun. Diba? Hindi ko po alam, basta yung pong sinabi po na walang cellphone po. So lumipat kayo sa barko some hours after bumiyahe kayo sa yate. Opo. Estimate number of hours Hindi ko po bago kayo ma-estimate kasi baka lumipat. magkamali po ako. Wala po akong talaga maano po sa hours po. Mas okay na Posible. magkamali kaysa magsinungaling. Yung honest Pati relo mo kinuha. Imposible talaga, men. Kahit calendar, wala. effort to tell the truth, mas okay nang magkamali. Tama. Gabi kayo umalis sa Manila, gabi pa Opo, ba gabi nung po. lumipat sa barko or madaling araw na? Ano pa rin po, madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo, madilim So, pa rin po. anong oras ba kayo umalis sa Manila na gabi? Pagdating po kasi namin ng Manila po, ikot-ikot po kami ng ikot eh. Hindi, anong oras kayo Ikot-ikot sumampas sa na. yate? Gabi na. Hindi ko po maalala nung time, pero definitely po siguro mga bago naman po mag 10 o'clock. So, bago mag-10, so mga 9 Grabe. Umalis ng umaga, men. p.m. or so. And Pero then, hindi pa ako sure to be exact po doon sa time po. and then bumiyahe kayo ng ilang oras bago lumipat sa barko. Paglipat sa barko, madilim pa ba or sisikat na ang araw? Madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo. And then pagkasakay nyo sa barko, anong ginawa nyong sunod? Pagkasakay po sa barko po, Madam Chair, pinasok po kami sa isang room. Doon na po kami. Ilang oras kayo dun sa room sa barko? Ay, matagal po. Ganong Araw katagal? po. Ilang araw? Hindi ko po, siguro mga 4. 4 days? Baka 4 or 3 or Grabe, may intention talaga na tumakas, or pumuga. Kasi yung patience nila grabe yung talaga, yung nagpatakas talaga sa kanila. Anong tawag dyan? May dyan transporter ata. Yan yung some kind term sa kanila. Transporter. 5, mga ganun. Basta matagal po. 3 to 5 days. Ilang beses kayo nag-breakfast? 3 to 5 days. Ako po kasi hindi po ako nagbe-breakfast. Okay, Sana ilang all. beses kayo nag-lunch? Yung food po kasi namin, may po kami, siguro mga 3 or mga 4 days po siguro. Mga 4 times kasi kayo nag-lunch. Sa mga 4 days kayo doon. And then, paglabas nyo sa room, 4 na araw, nasa room lang kayo? Hindi po kami pinapalabas. Hindi kayo lumalabas doon sa deck ng barko? Hindi po. Hindi ba claustrophobic yan? Actually, nung nakasakay na po kami sa malaking barko, sa totoo lang, kung pwede lang atras na rin ako nun. Nakakatakot. talaga. Bakit ka aatrasan? Uwi! Uwi! Imposible. Hindi ka atras, sinabi mo lang yan para babaan nila yung sentensya mo. Tumawa ka nga Parang nakakatakot po talaga. Ano yung inaatrasan mo? Sana. Gusto ko na pong umuwi, gusto ko na bumalik. So, ba't hindi mo ginawa? Boom. Yung nga po nagkamali din po ako talaga dun. Yung kwartong iyon, may Sino ba dito yung naniniwala na gustong umuwi ni Alice Go that time? 'Di ba? Biruin mo, July pa siya umalis Tapos September na siya nahuli. 'Di ba? Ako hindi ako naniniwala. Ngayon lang talaga na nahuli siya. Hindi niya nga in-expect Oh, my goodness, nandito na yung police. bintana ba? Wala po siyang bintana. Parang lang Meron o wala? Wala po siyang, kasi pag bintana po yung nabubuksan po, diba? Hindi, bintana na nakakakita kayo sa labas. Meron po siya isang maliit, meron po. Okay, so anong nakikita niyo dun sa isang maliit na bintana? Wala po kami nakikita po, Madam Chair. Pero nakikita niyong sumisikat ang araw, lumulubog ang araw, maaring sumisikat ang buwan, tapos nawawala. Wala pong ganun Anong meron? Nasa site Anong lang po meron? siya. Kahit na, sa side makikita mo yung langit, kung lumiliwanag, dumidilim. Tama. Nakikita niyo yung pagbago ng oras sa bawat araw.
To be exact po, Madam Chair, hindi ko na rin po napapansin po. So, basta sabi mo mga 4 na araw. Pagkatapos ng 4 na araw na hindi daw kayo lumabas sa kwarto, paglabas nyo sa deck, sa barko, nasaan na kayo? Paglabas po namin, may sinakyan pa po kami, may sinakyan po kami isang maliit na bangka. Maliit na bangka. Ito pa, kayo ba naniniwala kayo guys na hindi kakilala ni Alice Go yung nagpataka sa kanila? Or yung parang transporter nila? Diba, biruin mo 4 days din yun eh. Do you think ba hindi talaga nila kilala? Or kakilala nila? Diba? Kasi ako parang sobrang labo niya eh. Opo. Nasaan na kayo nun? Yung bangka po, bumiyahe pa po kami, tapos Malaysia na po. Ganong katagal kayo bumiyahe? Ilan hours din po yun. Hours. Saan ka sumakay ng SP bangka, Pro if I Tem. may? SP Pro Tem. Saan ka sumakay ng bangka? Hindi ko po alam yung exact location din po, Sen. Basta dagat po. Hindi mo alam yung daungan? Hindi mo alam kung saan? Hindi po. At saka instruction po sa amin, wag na po kami tumingin. Wag na po kami. Nakapiring kayo? Hindi naman po. Naka-sunglass pa rin po. Grabe no? Big time syndicate talaga to, Min. Salamat, SP Pro Temp. Bago si Sen Joel, tatanungin ko sa inyo sunod, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyo sa bawat yugtong iyon? Mula yate, hanggang barko, hanggang maliit na bangka, papuntang Malaysia. In Sen relation Joel. lang, Madam Chair, doon sa big boat, Guwawaping, doon sa big boat, ilan kayong magkakasama doon sa big boat? Doon sa big boat po, 3 lang po kami. Tsaka isang babae po na foreign. Napaka-weird pakinggan ng doon sa big boat. Mga mga malalaking tao na kayo, big boat. Dapat malaking barko. Konyo eh. Chinese na. Chinese pala yung kasama. Hindi po Ba't siya sumakay ka Chinese ng kasi big boat, ang Alice? conversation po namin English. So Okay. hindi po siya Chinese. Okay, hindi siya Chinese pero Asiana siya, di ba? Asiana Sinabi po mo siya, kanina. opo. So kayong 3 lang doon sa maliit na kwarto na sinasabi mo? Opo. Kayo ni Sheila tsaka ni Wesley. Opo. Kayong 3 lang yun nandun. Opo. Thank you. Salamat, Sen Joel. So, Miss Sheila, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyong makasakay sa yate? Sinong mga Pilipinong tumulong sa inyong makatakas sa Pilipinas? May Sheila yung Madam sinabi. Chair, walang tumulong po ni isang Filipino or Filipina. Wala So, po. yung Ito na yung simula ng pagsisinungaling ni Alice Go. walang Filipino na tumulong sa inyo. So, yung nag-iisang taong sinulat nyo sa papel, yun lamang ang tumulong sa inyo. Ito bang taong... Madam SP Chair, Pro ito Tem. bang taong to sinulat mo nandito sa Pilipinas? Understanding ko po wala. Nakatakas na rin? Hindi ko po alam, pero alam ko po wala po siya dito. Sa pagkakalo mo, nasaan? Hindi ko po alam, Sen. Paano ka kinontak? Nag-usap po kami. Paano siya nag-facilitate nung pag-alis mo? Bago po nangyari po yan, nag-usap po kami. Impossible. Bago nandito siya sa Pilipinas noon nung nag-usap kayo. Phone po kami nag-usap. Kaya nga, nasan siya? Hindi ko po alam exactly asan po siya doon. Are you sure walang Pilipino, walang government official na tumulong Yan sa na. pag-iskapo mo Ito na dito yun. sa ating bansa? Sen, wala po. Walang Filipino. That's impossible. O, diba? Napaka-imposible naman talaga. Sobrang init mo sa mata, especially dito sa Pilipinas eh, tapos ganyan walang nakakakilala sa'yo. Walang tutulong sa'yo. Kayo-kayo lang. Anong sinakyan nyo? Taxi, tricycle. Diba? Tapos paano nyo kinontak yung mga yan? Imposible, diba? Alam nga naman kayo, alam nyo na yan. Ay, possible din. Possible din na siguro alam na nila yan dati, baka yan nga yung escape plan ng family nila eh. Imposible naman talaga, 'di ba? Na imposibleng walang tumulong sa iyo Pilipino para makatakas dito sa Pilipinas. Tama. Pero Sen, wala po talaga. Ang galing naman itong Chinese na ito. Parang may inilista ka nga, 'di ba? Tapos wala kang kasama.
ay siguro mas natatakot siya dito sa mga tumulong sa kanya dito sa Pilipinas kasi siguro yung mga tumulong sa kanya, oh ikaw basta kapag ka nahuli ka, wag mo kaming idadamay dyan. Pag ganun-ganun siguro. Utang na loob. Wala Na, po talagang na kinuha, na nag-arkila ng yate, Tama. dinala ka sa kung saan man yan, kung sa Malaysia o sa Indonesia, itong tao lang ito nag-facilitate sa'yo na walang tulong ang mga Pilipino? Wala pong tumulong, wala pong nakatulong po na Filipino po, Sen. Sinungaling. Salamat, SP Pro. Kasi kasi halimbawa ganyan si Alice Gopugante or if ever talaga na kasi, tutulungan mo yung mga yan na makaalis, makalayas, or para hindi sila madakip. May pananagutan ka dun eh. 'Di ba? Ewan ko kung ano yung pinaka talaga niyan, or ano ba yung accessories of the crime ba, or yung abetting ba yun? Basta correct me if I'm wrong, basta something like that na parang kapag ka tinulungan mo yung mga yan, of course, meron ka ring malaki din yung pananagutan mo dyan. Kasi parang against na yan sa against na yan sa batas natin eh, na imbis na mahuhuli na sana, pinatakas mo pa. Kaya tayo kahit sabihin natin na family natin or kung sa tingin natin sobrang laki na talaga ng mga kasalanan nila, tapos mag-request sila na palayasin natin. Na lang, ipaintindi na lang natin sa kanila na mas mabuti pang na lang, sumuko ka na lang para hindi na mas lalaki yung sagutin mo or yung kasalanan mo. Yan yung nangyayari kay Kibuloy, 'di ba? Yung mga yung nasa angka ni Kibuloy, yung mga kampon ni Kibuloy. Sabi sila, sumuko daw si Kibuloy ng 16 day. Paano sumuko yun? 'Di ba? 16 days na siyang nagtago eh. So pumuga siya. So ngayon naman, dahil nahuli na si Kibuloy, alam nyo ba kung sino yung next na pinaghahabol? Wala na, yung mga tumulong din kay Kibuloy na. 'Di ba? Yan yung isa talaga sa kasi parang kinokontra mo na yung batas natin diyan. So mas mabuti talaga na kung may mga ganyang senaryo, wag ka talagang magpapaabot ng tulong basta-basta. Or kung hindi mo talaga kaya, isipin mo na lang na may mga consequences talaga niyan. May pananagutan ka talaga dyan. Hindi ka pwedeng mag-iiyak ka. Sasabihin mo, hindi naman tumulong naman ako ha. May mga ganon. Diba? Tuloy. Meron ka bang binigyan ng bribe, Miss Alice? Kasi narinig bribe. ko, Meron talaga pakinggan nyo narinig ko ang Zoom. Have you bribed any government official para dito sa pagtakas nyo sa Pilipinas? Wala po. Narinig ko yung halagang 200 million. Wala po. Ibang po. halaga? Wala po. Wala po akong alam na may ganung amount. Wala po. Kung totoong walang tumulong na Pilipino, sino nagbibigay ng instruction sa mga dayuhang kasama nyo? At sino nagbibigay ng instruction sa inyo? Tama. Tungkol doon sa, sabi mo kanina, usapan kung paano gagawin ang pagtakas nyo. 'Di ba? Kasi yung mga ganyan naman yung mga halimbawa yung company. Alam niyo ba siguro yung kumuha ng cellphone ni Alice ko. Hindi naman talaga yun yung may-ari ng mga sindikatong mga ganyan eh. 'Di ba? Meron din silang mga tauhan, baka yung tauhan lang din yun. Kaya of course, yung mga ganyan parang meron silang mga safety, protocols. So of course, hindi mo yan basta-basta makokontak. May mga middleman ka munang kokontakin bago sila. 'Di ba? So napaka-imposible naman. Yung mga sindikato nagpatakas kay Alice ko, bigla na lang silang nag-instinct, parang Superman instinct na, uy, si Alice go, kailangan niyang tumakas. Puntahan natin doon. Biglang ganun. Largo sa pantalan. Sa kayagan. Imposible naman, 'di ba? Of course, meron talaga yung mga kasunduan. Tsaka hindi naman basta-basta na pupunta dyan doon na hindi nila na-confirm na legit nga yung katransaksyon nila. Hindi sila tawag dyan, ipapahuli sa pulis. Hindi set up or hindi trap yung pupuntahan ng mga yan. Diba? Mas maingat yan. Kaya nga tagumpay yung business nila kasi maingat sila eh. Tapos ngayon sasabihin na wala muna silang contact na Pilipino. Ano yun? Rekta na sa kanila. Paano nila na-contact yun? Diba? Or kahit sabihin na natin, sino yung nag-recommend kay Alice Go
na makontak yung mga yan. Yung mga transporter. Diba? Wala pa ako nakitang Filipino, wala rin pong tumulong po sa akin na Filipino po. Miss Alice, bago si Sen Joel, yung bawat ahensyang nandirito ngayon, gumagawa ng sariling internal investigation nila. Hindi lang tungkol sa inyo, tungkol sa mga tao nilang posibleng tumulong sa inyo. Kapag hindi kayo nagsabi ng totoo sa amin tungkol sa mga tumulong sa inyo, pati dun sa internal investigation ng mga ahensya, madadawit kayo. Tama. Sen Sir, Joel. just one question. So itong sinulat mong tao sa papel, bakit kanya tinutulungan? Yun. Alam niyang tatakas ka. Yun. Alam niyang puganti. Iyan yung pinakamalaking tanong. 'Di ba? Baka nga, yan lang din yung yung isinulat niya sa papel, yung mga may-ari ng yate. Baka yan nga lang yung tumulong sa kanya. 'Di ba? ka. Sen, siguro hindi ko po talaga siya may discuss lang po sa public. Kung bakit kanya tinutulungan? Hindi ko po lang po talaga siya may discuss. Kaya- Pero pwede ko po i-discuss po sa inyo. Okay, sige. I will wait for that. Hindi. But, Chair, Madam Chair. Wawaping, sino nagbayad nung mga travel mo? Wawaping talaga yung pagtawag niya. Libre ba to? Nung sumakay ka dun sa yate, sa big boat, sa small boat, libre lahat to? O Kung yun. magkano binayad mo per sakay mo kung hindi 200 million? Sen, wala pa akong binayaran po. Wow, So, lahat libre libre. pa. Wala pa akong binayaran. Lahat Oh, libre. diba? Natawa na lang yung senador. 'Di ba? Wala kang papangalanan tapos wala kang binayaran. Ngayon, kung wala kang papangalanan, of course hindi mo kilala yung mga 'yan. Or kilala mo yung mga 'yan kasi parang parang siguro may mga utang na loob. Or siguro close lang talaga kayo or siguro mahal ka ng mga taong 'yan kaya pinapatakas ka, hindi na nagpapabayad. Tapos ngayon sasabihin mo na wala kang walang tumulong sa'yo. Ang gulo, di ba? Wala po akong binayaran. Kaya nga, ulitin ko, mula sa yate, walang bayad. Sa malaking boat, 4 days, 5 days, walang bayad. Maliit na boat, wala pa ring bayad. Nung sumakay ka dito sa mga to, from the yate to the big boat to the small boat, merong nag-aasikaso sa inyo doon. Yung pupunta sa, saan ka uupo, saan ka sasakay, kung sakaling tumaob, merong life vest, etc. Ilan tong mga tao na ito? Sa yate muna. Yung babae po ang kasama namin all the way po. Yeah, hanggang makarating ka doon sa dulo. Hanggang makarating po sa Okay, dulo. so siya yung lahat na nagpapacilitate itong Asyano na babae na ito, no? Babae po na Asian. Oo. Dapat yun ipa-sketch ba para ma-drawing kung sino talaga yung babaeng yan. 'Di ba? Para hanapin din yan. Kasi di din malaking perwisyo sa bansa yan if ever na hindi mahuli yung taong yan. Baka may next client pa naman yan ng mga big syndicates or ano ba. Doon, no, pagsakay nyo, sinasabi sa inyo, saan tayo unang pupunta? Itong yate na ito, pupunta tayo para doon sa malaking sa malaking boat. Anong sabi sa iyo? Wala na pong mga ganun discussion po. Nung sumakay ka doon sa malaking boat at 4 na araw ka na doon sa maliit na kwarto, anong sabi sa iyo? Saan kayo pupunta? Bago po kami pinasok po doon sa maliit na room po, sinabi po sa amin, between 4 to 5 days po makakarating po. At saan kayo pupunta? Meron po siya na-mention po pero hindi ko po matandaan, pero not our country na po. Wow. Di matanda. Siguro yung mga pangalan ng lugar is di rin mahirap din bigkasin. Okay lang, valid yun. Waping, hindi naman po pwede na hindi mo alam kung saan kayo pupunta. Meron po siya na-mention po pero hindi ko po matandaan, pero not our country na po. Guwawaping, hindi naman po pwede na hindi mo alam kung saan kayo pupunta. Ikaw na nagsabi, gusto mo nang bumalik. Hindi po pwede yun na hindi mo alam saan kayo pupunta. Tama. Sen, pasensya na po talaga. Pinipilit ko na rin po yung sarili ko na ilabas po lahat, sabihin po sa inyo. Sana rin po na humihingi din po ako ng konting unawa din po sa inyo na paniwalaan nyo rin po. Wala po ang kaso na isinampa sa'yo dito sa pagtakas mo mula dito sa Pilipinas papuntang ibang bansa. Kaya siguro maintindihan mo rin kami. Pagkatapos mo kaming takasan, siguro maintindihan mo rin kami na mag-apila kami sa iyo. Tama. Kasi syempre yung trust kahit nga sabihin natin na hindi ka tumakas.
ano pa rin, still, may mga tawag dyan, mga ganyan pa ring tanong. Ang kaibahan lang ngayon, mas dumami yung tanong kasi tumakas ka, nagpasaway ka. Tapos ngayon, rereklamo ka. nahingi ng katotohanan, alam mo kung saan kayo pupunta. Alam mo kung saan ka, ano yung talagang destination mo. Para i-meet itong mga taong i-meet mo at mamaya tatanungin ko yun. At saka Miss Alice, sinabi ni Miss Sheila noon, ikaw ang nagsasabi kapag aalis kayo at saan kayo pupunta. So alam nga namang pareho kayong di nyo alam kung saan kayo pupunta at okay lang. Tama. Yung mga babae pa naman sila yung sobrang grabe magduda. No? Tapos sila parang no question lang. Sa iyo. Majority Leader and then SP Pro Tem. One quick question kay Miss Alice. May tumulong ba sa'yo na mga tiga-immigration? Alam mo yung mga Ito na. Immigration, wala po. Government officials, wala rin po. Filipino, wala po. Wala pong tumulong. Matanong ko lang, Mas pinoprotektahan niya kasi yung mga possibility na tumulong sa kanya dito kasi syempre mas malapit sa kanya yun eh. 'Di ba? Kaya siguro mas natatakot siya na banggitin yung mga tumulong sa kanya ng mga Pinoy. Madam Chair, si Commissioner Tansingco. Yan, Commissioner, Tansingco. Kumakalat na po yung balita galing kay Secretary Remulla, your boss, na pinalitan na raw kayo. Is this correct? Good afternoon, Madam Chair. Good afternoon. Commissioner Tama Tansingco. ba yung Commissioner na Na-receive ko Oh, ito na tinanggal na daw to sa pwesto eh. Meron tayong nagawa na video dito. post? Na-receive ko na po from through the post sa media, but I have not yet been officially informed, Your Honor. Yet informed that you are being relieved or being transferred to another post, so wala. Not yet, Your Honor. Pero aware kayo na there is a certain move to replace you as the head of the Bureau of Immigration. Through the media, Your Honors. Yun lamang po, just to make that Wala of na, record, Madam finish Chair. na. Salamat, Madjo. But I hope, Commissioner, magstay on pa rin kayo sa aming hearing habang tumatakbo ito ngayong maghapon. We need all the agencies on board sa aming investigasyon. Yes, Your Honor. Salamat, Commissioner. Yes, SP. So, yun lang naman. So, again, ang video yun ay mula sa Senate of the Philippines, tapos yun Viral TV. So, yeah, original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe. Diba? Grabe, ang taas na pala ng video to, So, yun na. May nananagot na. Yung si Commissioner, guys, na yun? Tinanggal na yun sa pwesto, naibalita na yun sa sa media kasi syempre may kaugnayan siya eh. Tsaka Bureau of Immigration nga, di ba? Ang nakakaano lang dito, si Alice Go, ayaw niyang sabihin kung sino yung mga tumulong sa kanya na Pilipino. So baka may mga kasunduan sila. Mantakin mo walang bayad eh. So kung hindi siya pinapabayad, for sure may kasunduan yan. Or baka yung mga taong yan, may involvement din yan sa Pogo. 'Di ba? Okay, patatakasin ka namin. Baka lang naman to. Patatakasin ka namin, walang bayad dito, libre to, basta manahimik ka lang. Tago ka dun sa ibang bansa. 'Di ba? Baka yun yung mga middleman na nag-contact dun sa parang transporter nga na nagpataka sa kanya. It's just, lang siguro. Ayaw lang talagang ikanta or baka may kasunduan sila. Baka nga tinakot yan eh. Na pag ikinanta mo kami, dididoin ka namin. Baka may mga ganyan. Baka lang naman. Diba kasi yung mga sindikato, especially like that, sobrang laki na ng syndicate empire nila. Wala na yan eh. Mga nakakatakot na ng mga tao yan eh. Di na yan yung tipong kahit kumpare or kakilala, kaibigan kayo. Kapag ka-business na yung usapan, willing ka talagang i-ditch niya. So baka yun yung yun yung dahilan kung bakit hindi na pinababayad si Alice Go sa pagtakas. Para din ma-save din yung mga pangalan ng mga involved din dito. So sana nga mapakanta nila. It's just ngayon lang siguro, sobrang maingat ni Alice Go to the point na kahit hindi naman related or hindi naman nakaka-self-incriminate talaga sa kanya, or I don't know, yun kasi yung claim ng mga abogado eh.
ang mga senador na hindi naman yan nakaka-self-incriminate sa'yo. Anong pinagsasasabi mo? Mga simple question lang naman, hindi mo masagot. So baka palusot lang yan ni Alice Go para hindi talaga tawag dyan. Hindi niya muna makanta yung mga yan, yung mga tumulong sa kanya na Pinoy. Kasi sila sana yung sila sana yung dapat mabura dito sa sa lipunan natin. 'Di ba? Marami pa yan Umugat talaga yan Tapos ngayon may nabalitaan din tayo patungkol din doon sa boyfriend di ni Alice Go na mayor din. So I think baka isa din yun sa tumulong sa kanya. Di natin alam. 'Di ba? Kasi nadawit din dito yan sa hearing nila ngayon Grabe. Sobrang cringe, sobrang creepy. Yung talaga doon talaga ako sa syndicate na na magpapatakas ba ng mga puganti dito sa Pilipinas. Grabe, parang sa pelikula ko lang kasi narinig yun Tapos ngayon, yun yung ginamit ni Alice Go para maka-eskapo dito sa bansa. Biruin mo, sobrang muna tao dito sa Pilipinas, tapos nagawa mo pa ring lumusot. Diba? Baka yan din yung ginamit ng ibang mga mga illegalista, mga kriminal, or mga wanted na wala na dito. Baka yung ibang wanted natin, wala na. Nandun na yun sa ibang bansa. Hindi lang na broadcast. Si Alice Go kasi, kaya siya madaling natunton kasi kalat siya Kalat siya sa buong Pilipinas. Kalat din siya sa buong mundo. Kasi yung issue nga patungkol doon sa pagiging espiya niya di umano sa China, di ba? Kaya siguro sobrang dali niya lang na na-trace. Grabe yun, grabe. So yun lang naman. Kayo na masasabi niyo doon? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Viral TV, Senate of the Philippines. Like, comment, share, subscribe. Out!